Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nananatiling determinado ang mga otoridad na tiyakin ang maayos at ligtas na halalan sa BARM, partikular sa Lanao. Sa nalalapit na halalan sa May 12, patuloy ang pagtutok ng mga otoridad sa seguridad sa Lanao del Sur bilang ito'y hotspot na kung saan mayroong 20 localities sa lalawigan ang kabilang sa red category ng Commission on Elections o COMELEC na nangangahulugang may mataas na banta ng karahasan. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, nananawagan ang mga leader ng Bangsamoro kabilang ang mga kinatawan ng One Bangsamoro sa pamahalaan na ipagpatuloy at paigtingin pa ang mga hakbang para sa isang ligtas at tapat na halalan. Hinimok din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang mga komunidad. Sana ang COMELEC ay hindi lang hanggang doon. Marami tayong nababalitaan dyan sa BARM. Vote buying, yung mga sinasabi niyong kaguluhan, dapat yan ay tutukan, yan ay kumbaga tingnan para i-address yung mga problema dyan. Mariin namang itinanggi ni Paul Lee ang mga paratang na siya ay isang espiya ng China sa gitna ng mga isyong lumalabas sa publiko. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Mariing itinanggi ni Paul Lee, isa sa mga incorporator ng Infinite Us, ang mga aligasyon at giniit na walang katotohanan ang akusasyon ni Senator Francis Tolentino. No, and actually I don't really know those information aside from yesterday in the hearing. Dito nagpahayag din ang legal counsel ng Infinite Us Marketing Solutions Inc. na si Attorney Roberto Labe Jr. na walang sapat na basehan para isailalim si Lee sa Commonwealth Act No. 616 na may kinalaman sa espionage at treason. We are a legitimate corporation and we wanted to come out clean. And as mentioned by Paul Lee, he is an ordinary businessman and he doesn't want, the corporation doesn't engage into any form of politicking. Binigyan din ng kampo ni Lee na wala rin siyang anumang koneksyon sa mga dating individual na pinaghihinalaang espiya sa bansa. Giit pa ng kanyang abogado na ang mga aktibidad ni Lee ay legal at hindi kailanman umabot sa antas ng pagtataksil sa bansa. Anila sa mga inilabas na dokumento, walang nakitang ebidensyang nag-uugnay kay Lee sa mga operasyon ng dayuhang gobyerno. Dagdag pa ng kanyang abogado, malinaw ang mga akusasyon ay batay lamang sa hinala at hindi sa konkretong ebidensya. Kaya't nananawagan si Lee na itigil na ang maling impormasyon at bigyan diin ang due process sa ilalim ng batas. Samantala, tiwala naman ang kanyang kampo na mapapawalang sala siya sa lalong madaling panahon. We are fully cooperating with the current investigation being conducted by NBI. Bunsod nito, nagbigay paalala ang abogado na dapat maging matapat si Senator Francis Tolentino sa kanyang mga paratang laban sa kanilang kumpanya. Aniya, ang mga akusasyong may kaugnay sa pakikipagsabuatan sa banyagang gobyerno ay hindi basta-basta at dapat pinag-iisipang mabuti, lalo't may epekto ito sa diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at China. Samantala, ang paglilinaw na ito ay tugon sa pahayag ni Tolentino na maaaring makasuhan ng treason ang kumpanya dahil sa umano'y pakikipag-ugnayan nito sa Chinese Embassy para sa pagpapalaganap ng pro-China na propaganda sa bansa. Pahayag pa ng abogado ni Lee, nararapat na ang Department of Foreign Affairs o DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan ang humawak sa ganitong sensitibong issue imbes na ilabas sa publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang linggo bago ang eleksyon, pinatitiyak ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa COMELEC at Department of Health o DOH ang pagtatalaga ng sapat na medical personnel sa mga polling precincts upang daluhan ang mga botanteng makararanas ng heat-related illness bunsod ng matinding init ng panahon. Ito'y kasunod ng dinaranas na mataas na temperatura sa bansa kasabay ng patuloy na babala ng pag-asa sa ilang lugar kung saan ang heat index ay umaabot sa dangerous level.
Paalala ni Lee, delikado ito lalo na sa mga senior citizen, PWDs, buntis at iba pang individual na may sakit na lalabas para bumoto. Kung kaya't hinihikayat niya na magtalaga ng on-site medical assistance sa araw ng eleksyon ang kagawaran, LGUs at Philippine Red Cross. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulon ng mga balita, pagtatalaga ng medical team sa mga polling precincts, pinatitiyak. ICC naglabas ng ikalawang set ng ebidensya laban kay Duterte. Paul Lee nilinaw na walang kinalaman sa espionage ang kanyang mga biyahe patungong China. PBBM iniutos na imbestigahan ang depektibong airport bollard sa NAIA. First solo Big Dome concert ni Kichi Nadal gaganapin sa Hunyo. Conclave para sa bagong Santo Papa nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.